Okay, so good morning to the both of you. Ayan. Dalawa lang ang pumasok today, though. Anyway, that's not a problem. We'll still continue with this class today. And this one is again recorded for the benefit of those who are not able to attend on the live sessions or synchronous classes. Pwede naman nila itong panoorin later on my YouTube channel. Yes. Yay, vloggerist na si Sir niya. May biro lang. Ayan, para lang din sa mga hindi maka-attend no, dahil walang load palagi. Kapag may load na lang sila, panoorin na lang nila. No? Kasi iba pa rin yung ako yung nakakapag-explain mismo nung ano yung mga expected yung outputs. Kesa dun sa, ito lang, no? For example, weekly home learning plan lang ang ibibigay ko. No? Tapos, yun, baka may hindi kayo maintindihan dito na hindi kayo magtanong, at least ito, kahit pa paano ma-explain ko sa inyo. Okay, so let's begin with the weekly home learning plan. Hopefully, you have started from from Monday, and you are only expected to work on this learning task until Thursday. Kasi nga by Friday, Friday is araw ng kagitingan, which is a regular holiday. So I'm not expecting you to do anything school related, no? Hindi pala anything kasi syempre malamang may mga trabaho kayo sa bahay, no? Or syempre kung kayo ay medyo pinapalad sa buhay, walang ginagawa sa bahay, kundi mag-aral lang. Napakaswerte niyo kung ganun. So from Monday to Thursday, hopefully you are already starting with your plate number 9, which is the foundation plan. No? Yan. So basically, you have to review first. Review nyo muna yung steps from Operation Sheet 1.2, drafting foundation plans. No? Nandun naman yung step-by-step procedure, nandun yung page. That is page 16 to 18 of your module 1. No? Ayan. Nilagay ko rin dito, nakapula pa, galit na galit. Parang gustong manakit. Hindi, dito lang. This plate actually serves as one of your summative assessments. No? So, para sa mga nagtatanong kung may summative ba kayo o wala, ito na yun. No? Meron kayong summative and that is your plates. No? Because from the plate itself, no, makikita ko na kagad kung meron ba kayong natutunan o wala mula sa ating subject. Now, and that is the purpose of a summative assessment, to check whether you're able to sum up, sum up all the learnings you had and be able to apply that into an activity or parang culminating activity. No? And again, to help you with your foundation plans, you can also watch these YouTube videos. Ito yung mga links na ibinigay ko. Some of them are, ito sketch lang to. I-sketch niya lang. No? These are hyperlinks that you can open. Kung maganda yung inyong PDF reader, pwede nyo siyang actually maklik. Then it will redirect you automatically to the YouTube app. No? It will open your YouTube app. And mapapanood nyo na siya. No? Kung may YouTube app kayo. Kung wala, web browser nyo, bubukas yan. No? Kung sakaling hindi mabuksan o hindi nakiklik, you can just highlight that. No, long press nyo lang yun using your Android phones. Yan. Long press ninyo, tapos copy. No? Ano lang, tapos paste nyo sa browser nyo or sa YouTube app ninyo sa search. Kasi yan, lalabas na siya. No? Para mapanood nyo pa rin siya. No? Para hindi ninyo na i-type yan isa-isa. Now, you don't have to type that. No, kasi medyo, kahit maiksi na siya, shortened URL links na yan. No? Siyempre, mahirap pa rin mag-type ng mga combinations of letters na and numerals. Na. So, ayun. So, hopefully, you have started from Monday and this Wednesday, sana ay finalization kayo. And yeah, today is our synchronous class. Thank you so much again for attending. And aking dalawang masisipag na estudyante ngayon at pinalad na magkaroon ng load or internet connection sa kanilang bahay. Ayan, napakaswerte ninyo. And then, our mode of delivery would be, ayan, it shall be done in a short bond paper. Meron naman akong ibinigay na again, please follow the format. No, kasi yung iba may sariling format. No? Nagbigay na ako ng format, hindi pa rin sinusunod. Ano?
When I say format, ito yung title block. Na yung mga sukat noon, tapos yung mga data na nandun, sana hopefully no, ay nakapaloob din dun sa title block. No, especially the plate number and the plate title. No? Yung iba kasi nagsasubmit ng plate nila, walang plate number, walang plate title. So huhulaan ko pa from the content kung ano ba yung ginawa niyang plate na iyon. No? So yeah, it actually takes more time to check your and to grade your outputs kapag ganun, no? Unlike pag nakita ko kagad unang tingin ng this is plate number 9 foundation plan, ayan, alam ko na kagad kung ano yung dapat kong tingnan, ano yung dapat kong gradean, na? Unlike kapag wala, syempre, isipin ko pa yan, ano kayang plate kong ginawa nitong bago? Ito, saan kaya itong topic na ito? Mga ganun, ano? So, it takes more time. So, to help me check your work faster, no? Ayan, sana sundan din yung title block. Also, syempre, andun na yung pangalan nyo, no? And all the other details like when you date began and date finished, no? Kasama din kasi sa grading yun. No? And again, and always coordinate with your advisors, no? Kapag magsasubmit na kayo. And also sa akin din, please coordinate with me. Pag nag-submit na kayo, magsabi rin kayo sa akin. No? Para alam ko rin yung inaasahan ko. No? For example, ito pala si nagpasa na ito, kailangan ma-check ito pagpunta ko ng school next time. No? So, ganun. Kaya, lang naman, open communication. No? Let's always talk to each other. No? Anyway, sa panahon naman ngayon, in this digital world, no? Communication is almost is only at the tip of our fingertips. The end pala at the end of our fingertips. Na napakadali. Isang click lang makakapag-usap na tayo agad. For example, ito, ayan. Isang click lang, nasa Zoom meeting na tayo. Okay? So, ganun lang. Okay, so far, any concerns? Ayan, ang dami ko nang nasabi. No? Okay, so, this time, let me review you. Let's refresh on the things you need to know about foundation plans. No? Ito lang naman ang learning outcomes natin for this quarter. Tulad ng nabanggit ko sa ating tawag yan, orientation, draft foundation plans, and structural floor and roof framing plans. This is for the half of your quarter 3. No? Kasi module 1 pa lang ito. Then another half would be for the module 2. No? So, even dyan may mga dapat, ayan. So, ito yung information sheet natin. Our design of the foundation. Ayan. So, maraming consideration when you design your foundation plans, no? Pero, syempre, dahil nga beginners pa lang kayo, no? Beginners pa lang tayo, no? This design, we can actually adapt the typical designs for these columns and footings, na kasi kumbaga when you say typical, this is the common designs for a footing, no? Meaning in almost all cases pwede siyang gamitin, no? So yun ang ibig sabihin ng typical, no? Under normal circumstances, no? Yun ang ibig sabihin nun. For example, when you say normal circumstances, no? Patag yung lupa, hindi ganun kalambot, no? Hindi siya challenging, meaning hindi siya parang running or hindi siya masyadong matigas na na lupa, no? So yun yung mga tipong considerations, no? At tapos hindi masyadong malaki yung structure, no? So ayun. Kasi basically meron pang tinatawag na drilling muna, no? Para ma-check natin kung ano yung klase ng ng lupa, no? What is the condition of the soil, no? You have to consider that kasi syempre the earth itself is the ultimate foundation, no? So you have to you have to consider, no? You have to depend your design of the foundation on the type of earth kasi siya yung pinaka-pundasyon kasi doon itatayo ang structure, na. You can't imagine, can you imagine a structure being built without or not on the earth, di ba? Parang ang hirap naman isipin, no? Parang sa isang structure na hindi naka-angkla sa lupa, no? So parang ang hirap naman yun. That is not a structure already, no? Kapag na hindi nakakabit sa lupa, no? Ayun. So
And speaking of structure, na, yung foundation natin is also called a substructure. Na, kasi when you say sub, which means below or under. No? So under the structure, that is the substructure, which is the foundation. So isa sa pinaka importante ito na pinaka-importanteng part ng bahay is the substructure because it holds up the whole structure. No? Kapag hindi maayos ang design nito, no, that would mean death or injury in the inhabitants. Na tulad ng nasabi ko rin. Paulit-ulitin ako ito kasi napaka-importante ng foundation. No? So, ayan. Asan na ba yung sinasabi ko rin? Ayan. The process, of course, ayan na yung laying out and staking. Ayan na yung makikita ninyo na may mga tinutuhog-tuhog sila sa lupa tapos may mga ginano silang mga tansi, mga ganyan, ano, or mga linya, no? Yun ang inaano nila dyan, eh, no? Kaya, saan ba yung ano dyan? Ayun yung mga ano. Anyway, these are, tawag dyan, self-explainable, no? Ito yung pinaka-itsura niya, no? May mga kahoy silang inilalagay, nilalatag, no? Yan. Yung laying out kasi yung tinatawag na paglalatag. Tapos yung staking, yung paglalagay nga ng stakes. Ayan, ibig sabihin yung pagbabaon ng mga ano na yan para merong tinatawag na guide kung saan yung mga posisyon ng mga poste at mga pundasyon, no? O yung footing, no? Ayan. Kasi nga, ayan, tawag dyan, ito na yung magkakaroon ng tayo ng tinatawag na excavation, no? Yung paghuhukay. No? Yung excavation yung paghuhukay naman, no? Then backfilling naman, ayan yung pagbabalik naman nung mga feelings niyo para kay X. And excavation, ayan, yung paghuhukay, na kasi kung nakakita na kayo ng mga ano, di ba, sa umpisa ng construction ng isang bahay, na ng isang structure, na naghuhukay muna sila. No, pagkatapos mag-layout, na at maglagay ng mga stakes na kaya naghuhukay na. And yung sukat niyan, usually dapat ito ni-indicate din to, na yan, importante rin na i-indicate niyo ito, na laki na natin konti. Yan. So your measurements should be indicated. Is your measurement from the inside, no? Meaning from the insides of the what do you call this? The column to the other side of the inside of the column. Meaning ito yung loob ng bahay, no? So inside to inside. Pwede rin outside to center, no? From outside of one column to the center of the next column, no? Then it can also be from outside to outside, no? Meaning yung nasa labas na side ng column, or from center to center. Usually center to center lang yan para madaling asintahin, no? Or kung gagamit, yan, kadalasan kasi itong outside measurement, ginagamit ito sa kapag mga perimeter fences and kapag sagad siya sa mga tinatawag nating yung property lines. Na kapag property lines, usually outside measurement ang pinukuha natin. Na kasi isinasagad natin siya sa sa property line. Na pero pag mga inside walls or inside the usually on center yan. Na kasi pag insides and medyo syempre yung measurement pa nitong ng columns idadagdag mo. No? Pero usually, yan, center to center lang, no? Ang sukat, no? Ang tinutukoy natin diyan yung center of the column to the next center of the other column on the other side which you're trying to measure. No? So ito yun. Ito kasi yun ang meron ng mga marka. Ibig sabihin, ito from this outside, no? Outside string or cord na tinatawag natin, yung nylon cord, no? Diyan magsisimula maghukay for the footing. No? So hukayin yan, kukunin yung area na yan, tapos yung lalim din. Gaano kalalim naman? No? Usually mga nasa 2 to 3 meters yan. No? Ay, ang lalim na no? Depende sa lupa pala, no? Nasa around, ayan. Depende sa type of soil. No? Pero basically, hindi naman yan ganun kalalim. No? So, siguro mga 1.5 to 2 meters na isang tao ang lalim nun. No? Kasi mas malalim ang pundasyon, usually, mas matibay yun. No?
So parang sa ugat lang yan, ano, ugat ng puno o ng halaman, ano, mas matindi ang kapit niya kung mas malalim siya sa lupa. No? Pero depende yan sa klase ng lupa nga. No? Kasi may mga lupa sobrang tigas, no? Na hindi mo na kailangang humukay ng malalim kasi nga ano na siya, matibay na siya. No? Sa mga ganun. Again, it depends on the type of the type of soil or earth that you are working with. No? And alam na alam yan ng mga structural and civil engineers. No? And sila naman ang magsasabi niyan kung okay yung inyong design. No? Yan. Ito naman yung backfilling, no? Wherein, tawag dyan, syempre, para hindi gumuho, yung, especially kung malalalim yung mga pundasyon na kailangan, no? Ay inaano nila yan. No? Nilalagyan ng mga brace, no? Bago lagyan ng ano. Or, pagkatapos naman yan, lalagyan ng forma. No? Yan. It's already 9:32. Ayan. Okay, maglala, hindi ka naman masyadong patatagalin. Ayan. Tulad ng nasabi ko kanina, the earth provides the ultimate support to any structure. Na? Kaya kasama yan sa number 1 consideration. Then afterwards, no, you go to what we call the dead load plus the live load. No? Consider mo rin yan. No? The design of your foundation also depends on these loads. When you say dead load, ito yung mga loads ng mga ilalagay mo sa loob at labas ng bahay. No? Or the whole structure itself is the dead load. No? Siyempre, yung buong structure mismo, may sarili siyang bigat. No? So that is the load. No? Yung halimbawa, yung bubong, no? Depende sa klase ng bubong. Kung yung bubong mo ay elegante, no, masyadong maraming detalye, no? Siyempre, that is part of the dead load. No? Kaya ba ng pundasyon mong buhatin yung ganung kagandang bubong o yun ang kabilang na bubong? Plus, syempre yung live load, yung buhay. No? Sino-sino ba to? Syempre yung mga tao to, natitira diyan. Plus yung mga pets, kung may mga pets din sila. No? Another also of the dead load, yung mga ipapasok mong gamit, which is, no, syempre hindi sila animated. No? They are not animated, they are not moving. So yun yung mga furniture. No? So, kasama rin yan sa computation ng load. And load effects of wind, heat, heat to, hindi to head. Na hindi mo naman iuumpog yung pader mo, ay yung ulo mo sa pader para ma-check mo kung matibay yung structure, di ba? And this is heat. Siyempre, during summer, yan. Ito naman, during rainy season. Ayan, water and wind during the rainy season. Yan. And of course, earthquake, kasama din yan. Na? Consider mo rin kung matibay ba yung structure to withstand earthquakes. No? Sa Japan, ano na sila dyan eh. Sanay na sila dyan. No? Their structures are what we call earthquake proof. No? Yung iba nga nilang structure, meron sila sa ilalim. No? Yung part of their foundation is yung gumagalaw na metal ball under the structure. Na kapag nag-sway yung building, meron siyang counterweight sa ilalim. No? Na pag nag-sway siya to the right, no? Right, that yung pinapakita ko. When it sways to the right, that metal ball sways to the left, no? Which gives it counter effect, no? Para hindi mag-topple over, meaning bumagsak, no? Dinerecho yung building, no? So parang pag lumilindol, sumasayaw lang din yung mga dingding nila. No? So nakakatuwa. Ganyan mga technology yung inaano natin. We're actually introducing in the field of construction. Ayan. So, asan na ba tayo? Ayan. Another, ayan. Ito yung mga tawag dyan. Tinatawag natin, ayan. That may cause the movement of the foundation. So, ayan yung mga soil bearing capacity. Yung sinasabi ko nga na yung mismong lupa yung bumibigay. Then failure or yung failure of deflection of the foundation naman, yun yung mga nabibitak na mga pundasyon, no? Bumibigay ng mga pundasyon na dudurog mismo yung pundasyon, yung poste. No? Shear distortion of the soil, yan. Yung pagka, may mga lindol, no? Na bumababa yung lupa, no? Nabibitak yung lupa. Ayan, then compression of the soil, yung masyado namang tumitigas. Na, ayan naman yun. Kabaliktaran naman yan ng distortion. No? Nangyari, na compress, no, yung bahay mo naman naipit doon sa pag-compress ng dalawang lupa.
Mga plate tectonics and all yan, mga ano rin yan, mga science related terms na napag-aralan niyo naman siguro sa earth science yan, ano. Ayan. So maraming consideration, no, when you're planning your again, self-check, no? Ayan, simple lang to, parang simple recall, no? Sagutan niyo lang sa inyong answer sheet. Again, follow the suggested format ng ating answer sheet, no? Again, hangga't maaari pakilagay title subject 1.1 tapos kung anong page. Page 8, no? Then pakilagay na rin module, kung anong module to. Module 1, subject na 1.1, page 8. Ayan. Para mas sigurado, lagay niyo na rin LO1 draft foundation plans. Na para siguradong unang tingin ko pa lang, ito alam ko na kung anong page ko. Na sa ganun sana. Para ano ito, mga simpleng mga pamamaraan para mapabilis din yung ating mga trabaho. Na? Ayan, enumeration. Na? Ayan lang naman. So, di ba? Kung ano yung mga diniscuss ko, ayan din yung lumabas pala sa subject. Ayan. Okay, so let's continue with information 1.2, information sheet. Then, bago ko i-ano sa inyo yung steps, i-recall sa inyo yung steps. Na? Ayan, so types of foundation would be, ayan, spread foundation, pier, ito talaga yung pier foundation dito. Then slab foundation, T foundation, mat foundation. So, may pictures ba ako dito? Kasama? Ay, wala yata kasama. Okay. Okay. Sige, mag-share na lang din ako sa ano, para additional information and then pictures of a spread foundation, pier foundation. Pag spread foundation kasi usually ito yung mga distributed, no, yung ating mga foundation throughout the structure. Meaning if individual post, no, naka-distribute to the full areas of the structure, no, para yung kaya nga spread kasi well distributed. Para yung bigat din ng structure ay distributed all throughout the area of the floor area of the structure, para hindi lang naka-concentrate sa isang lugar yung bigat. So ito yung very typical to, no? Ito yung pinaka-common. Kaya number 1 siya. No? Meaning, ayan, yung mga usual natin nakikita, yung maraming poste. Tapos may kanya-kanya silang putik. Ayan, yun ang spread foundation. Pier foundation naman, ayan, merong mga tinatawag na pier. No? Ayan, meron siyang, tawag dyan, meron lang siya nakausling mga foundation, hindi siya totally yung sagad hanggang dun sa buong structure. Pier, para mga pier nga lang siya, napapatungan na lang ng structure. Now, usually ito kapag timber construction, pagkahoy yung bahay, no, ang ginagawa, no, ang pundasyon niya is made of concrete pa rin, pero may nakausli lang siya from the ground, no, certain height lang. Then, doon na ipapatong yung floor slab ng ating structure. No? Okay. Ayan naman. So, pier foundation din to, alas pareho lang din. No? Usually ito yung ibinabaon lang, hanggang meron na siyang yung rock bed, no? Meron na siyang foundation na maabot, no? So, papa lang siya, doon na mag-i-stop yung pier na yun. So, parang tinutukog lang siya, no? Type of foundation. Usually pag ito yung mga yung tipong pansamantagalan lang ng mga structures. No? And hindi siya masyadong mabigat. No? Then slab foundation naman, ayan yung buong slab, no? Buong lapad ng area nilagyan ng foundation. Now usually sa flooring ito ginagawa, no? Para matibay yung flooring ng isang structure, no? Then T foundation naman, from the word itself, parang pabaliktad lang na T, no? Or basta yung isa sa mga videos na share ko sa inyo, ayan, may parang T foundation lang siya. No? Yung column niya is actually hugis T rin, no? Ayan. Then mat foundation naman, ayan. Parang slab foundation yung footing niya. Ibig sabihin yung buong structure is may parang nilatag na buong malaking tawag dyan, malaking footing, tapos nilagyan ng mga kumbaga sa iba't ibang mga columns na meron siyang iisang footing lang.
So, ganun. As compared to the spread foundation, bawat isang footing may isang column. O baliktad, bawat isang foundation. Si Emmet. Okay. Teka lang ano. Sige, sige. Wait lang. Now, let's continue. Okay. Okay po ba kayo dyan? It's already 9:42. O, bilisan na natin konti. Ayan. Para hindi na kayo masyadong mababa doon lang. Okay. So, ayan lang naman yung foundation members natin. The footing, ito yung tinatawag na buhos, no? Yung pagka nung malapad na na hukay, no? Binubuhusan yan up to a certain thickness, no? Na nasa mga depende yan nasa siguro 0.20 meters, no? Depende sa kapal ng footing na kailangan. Then the foundation walls, ito usually is also the outside walls. Now, load bearing ito kasi na walls na to. Ibig sabihin, yung bigat ng structure ay dinadala din ng walls, no? Yan yung foundation walls. Then piers and columns, no? Ayan naman yung mga poste na tinatawag. Ano? So, yan lang naman yan. Then, ayan, kinds of footing. Andito naman yung mga examples. No? If you need to know more about them, ayan, mag-share ako ng ilang pang mga ano. Ayan. Depende sa type, no, of footing, no? Depende sa gamit, no? Kung ano yung ano. Ayan. Yan, may mga trapezoidal footing tayo, no? Depende sa gamit. Pero usually, ito yung mat footing na tinatawag, double T mat. Ay, single T lang pala, mali yung sa taas na double T na mat. Mat footing. Yan, sinasabi ko, isang buong foundation lang siya, tapos may, they are sharing the same footing of these 7 columns. Yeah, wall footing naman, again, there's the weight of the structure also. So, ito naman yung details ng ating wall footing. Yan. Ito yung sinasabi ko, no? Ito yung tinatawag na buhos, binubuhusan yun. No? Yung footing, ito yung column. No? Hindi yan magkahiwalay ha, pinaghiwalay lang for visualization. No? So, syempre, pagka ano na to, nakapwesto na rin yan dyan. No? Tapos binubuhusan ito. Then, right after, bago mag-set yung buhos dito, nilalagay na rin yung forma. When you say forma, yung parang ginagawa nilang kahon para sa mga poste, tapos bubuhusan na naman yan. Ito yung inverted T foundation. Nakabaliktad na T. And then the subject, again, follow the formats. Then ito yung operation sheet natin. Ayan. Reminders lang naman dito para sa operation sheet. Almost halos malinaw naman yung pagkaka-present dito, no? Hindi lang hindi lang pantay yung pagkakalagay ng mga illustration, ano. Ayan. So the first thing you have to do in your drafting your foundation plan, ito talaga yung pinakalaman ng ating session ngayon, na basically you start from identifying the locations of your footing, no? When your footing and columns, no? Usually ang ginagawa natin diyan, no, iniiwasan natin yung mga openings, no? As much as possible iwasan ang mga openings like doors, no? Huwag ka maglalagay ng footing dito syempre, no? Kasi paano mo na ilalagay yung iyong pinto, no? So mga ganun. So analyze your floor plan first, no? Alin dyan yung mga, asan dyan yung mga openings, no? And alin dyan yung mga, may mga fixtures na tinatawag. When you say fixtures, like yung water closet, no? Yung ating mga tinatawag nating sink, no? Sa kitchen, no? Yung mga yon, no? So all of those considerations, tingnan natin maigi. Then, tingnan natin yung mga areas. Usually, corners yan, no? Lalagyan natin mga corners, no? Or yan, corners ng mga walls. Pero hindi lahat ng corners lalagyan natin, ha? Take note, no? Yung mga ano lang, kumbaga sa isang table, no? Look at the floor space or floor area of your floor plan, then tingnan niyo mabuti alin diyan, parang table, no? Which part of the table needs the foundation, no? Para hindi or column, parang lalagyan mo ng paa yung table, no? Imagine mo, alin dyan ang part ng bahay o ng table, ito yung tabletop natin, alin dyan ang parts niyan ang kailangan ng paa para hindi tumumba. No?
So parang ganun lang, yun ang isang magandang consideration siguro para madali nyo ma-pwesto yung inyong mga footing. So syempre, yung mga pinaka cornermost parts. So pwede mo lagyan dito isa, dalawa, tatlo, apat. Then, alin parts pa dyan ang pwede mong lagyan para maging mas matibay yung structure. So titingnan mo yung length, overall length. This is 6 meters. No? 6 meters is already a very long span. No? So pwede ka pang maglagay dito ng isa. No? Also, between 8 meters, no, masyado rin mahaba. So lagyan mo rin dito ng isa. Yan, medyo iusog mo lang ng konti kasi tatamaan yung pinto. No? So, mga ganun. So then, pag meron ka na ulit sa mga outside, no, sa mga gitna, tingnan mo naman kung pwede pang lagyan sa loob. Dito ba, kailangan pa ba lagyan ng poste? No? Kasi syempre, ito, mahaba pa rin yung ano na yan. No? So you also have, so hanggat maaari, tapat-tapat sila. So kung maglalagay ka dito sa pagitan ng 8, tignan mo rin dito sa tapat, no? At saka dito sa tapat. So magkakaroon ka ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na columns. Ha? So ayun. Kasi yung mga 4, to the most 4 meters lang siguro. No? 4 to 5 meters lang. Pero pag 6 na, yung pagitan ng dalawang poste, medyo malayo na yun. No? Kailangan mo ng mas malaking foundation na doon o na column. No? The longer the span between two columns, the thicker the column should be. No? Kasi mas malawak yung span, mas bumibigat yung tawag dyan, yung load na kailangan niyang dalhin. So dapat mas malaki siya. So parang ganun lang yun. So para hindi maging masyadong malaki yung mga poste mo, no? Wag mo silang masyadong ilayo. Parang gano'n lang yung concept lang natin din. No? Then after identifying, ito yung mga sukat niyan. Ano? 0.20, kung 1:100 ang gagamitin nyo na scale, mga dalawang guhit lang to sa ruler. No? Sa centimeters. Ito naman, mga bago mag 1 meter, mag 1 centimeter, mga 8 guhit ito. Usually, yung sukat natin dyan. No? Sa wall footing naman, nasa 40 lang. Ibig sabihin, mga 4 na guhit sa ruler. 1:100 na. Ayan. So, ito na yun. Nilatag na. Ang unang nilatag niya dito ay mga columns. Columns. Footings ito. Footings. No? Ang ginawa niya dito, ayan, medyo na ano lang siya, na-excite. Nilagay niya ba dito sa kanto. No? Kasi kung titingnan nyo, no, ang inaano ko dito, medyo iba siya sa gusto kong mangyari. No? Tulad ng sinabi ko dito, dito na lang sana at saka dito. Kasi ang dami, tingnan niyo. 8 meters lang ito. Pagitan nitong dalawa may 2 meters and 2 meters. Tapos, kung mapapansin niyo, no, wala siyang mga katapat. Hanggat maaari sana, no, tulad nito. 1, 2, 3, 4, it makes or creates a box. Ito, it creates a box. Tapos ito, pagdating dito, hindi siya mukhang box. Mukha siyang trapezoid. Na? Or trapezoid ba lang? Senso na may inaw sa ano. sa geometry na. So hangga't maaari sana rectangular, na. Ayun, may mga katapat-katapat siya. Na? So to make it simpler, tulad ng sabi ko sa inyo, mag-siyam na lang kayo dito. Ayun. Gawin niyo na lang siyam. Na? Kasi hindi naman ganun kahaba. Ito 8 meters lang. Ito 6 meters lang. Ayan. Then, inilatag niya na rin dito yung wall footing niya. No? So, ito yung walls. Ginawa na lang na thick line. No? Pinapalan na lang yung line. Ito yung mga walls natin. Ito naman yung wall footing, which is 4 millimeters, no? Or 4 na guhit. Kasi ito yung 8 millimeters. Ano rin to dotted lines din yan. No? Kasi when you say, pag nilagay mo dotted lines yan, ibig sabihin, nasa ilalim ng lupa yan. Na? Then, ito yung sinasabi ko, no? Kasi lalagay niyo yung mga ganyan. Meaning, ito yung magkaka-level ng mga elevation. Ibig sabihin yung kapal ng ano. Ito, when you say plus 20, ibig sabihin from the finished floor ground line, no, bubuhusan niya ng slab na konkreto ng mga 0.20. 0.20 mga ganyan kakapal yun. 0.20 meters. No? Tapos kung mapansin niyo dito, no, 0.10 lang dito. Kasi mas mababa siya.
Ito yung CR kasi usually mas mababa yung sahig ng CR. No? And alam naman natin kung ano yung reason, di ba? Dito rin sa may sa may entrance na medyo mababa lang din ang elevation. Okay? So, ayan. Oh, yun na yun. Ganun lang pala. No? Huwag lang kalimutan yung footing. Ang footing lang, ay ang column lang dito ang dapat solid line. No? So, yun. Medyo hindi lang ganun ka-eksakto. No? Ayan, ito, minus 1 point yan sa accuracy. Hindi lang. Okay? So, ayan din, minus 2 points sa accuracy. Ayan. So, ayan na, no? Anyway, sketch lang ito. Yan, dapat may footing kayo dyan. Column pala, I mean. Na? So, ito lang dapat ang tawag dyan, solid line. This one is the foundation, the footing, no? So, ito dapat ay dotted line lang din. Okay? So, ganun lang. Na? So, yan, lagay lang ng, ito, yung mga ganito lang din ang ilagay ninyo, no? So, sa bawat parang square na rectangular area na mabubuo ninyo, lalagyan nyo lang ng ganyan. Tapos, sa elevation at plus 20 meters compacted. May meters pa dito, compacted gravel fill. Ayun, ganun lang. Then, yung mga sukat, ano susukatin natin? Yung, hindi na yung mga, ang susukatin na natin yung distansya, no? Ng bawat columns, no? From this column to this column, anong sukat? No? Or this one, from this column to this column, anong sukat? So, parang ito. 3 and 3, then the overall length is 6. Ganun lang. Then, lagay nyo na sa title. O, kaya pwede nyo rin lagyan dito, foundation plan. Naku, unstable na yung ating connection. Okay? So, ayun lang. That's so simple. No? Again, if you have any questions, no, chat lang kayo sa ating GC or PM nyo lang ako anytime, no, para ma-explain ko pa in a more elaborate manner. No? Kung kaya ko rin ma-demo sa inyo yung specific concern ninyo using kahit through online means, no, ito try na rin natin. Okay? So, basically, yun lang naman expectations ko for this week. Ano yung inyong dapat ipasa? No? This is already a plate number 9 foundation plan. Okay, again, you can watch the other videos that I've sent here sa ating GC pala. No, yung mga links nasa WHLP nyo rin. No? Pakicheck nyo lang doon. Okay, so with that, thank you so much for coming. And I'll stop recording now.